Magandang gabi po sa inyong lahat. Tanong po, ano po ba ang tingin natin sa mga kautusan ng Diyos? Commandments. Ibig kong sabihin, ito po ba'y pahirap sa atin? O ito po ba'y isang paraan ng paggabay ng Panginoon sa atin? Naitanong ko po ito dahil ngayong araw, binibigyang halaga ng ating mga pagbasa ang pagsunod at pagturo sa iba sa mga kautusan ng Panginoon. Mayroon kasi sa atin, iba sa atin, nagsasabi na, yung mga kautusang iyan ay malaking hadlang po sa gabal sapagkat nalilimitahan po ang aking kalayaan. Nalilimitahan. Sa ating unang pagbasa, ayon po sa aklat ni Propeta Sirach. Sa aklat na ito, pinapaalala po sa atin ni Sirach na malayang-malaya po tayo sa ating pagpili o sa ating mga desisyon. Ano ang sabi sa reading? Naglagay ang Diyos sa harapan mo ng tubig at apoy. Piliin mo ang iyong maibigan. So malaya tayo. Pili ka, ano ba sa iyo, tubig o apoy? Pero bago ka pumili, alamin po muna natin kung ano ang tubig at apoy, ano ang kahulugan. Baka maya-maya piliin niyo apoy. Itong dalawang bagay na ito ay nagpapahiwatig po at may kahulugan po na ang ibig pong sabihin, pag sinasabing tubig at apoy, ibig pong sabihin buhay at kamatayan. Tama o mali. Sa mabuti o sa masama. Wala pong neutral ground, ha? Wala pong, Father, paano pag wala akong ginawa? Even not doing itself or not choosing is a choice. Pumili ka na. Halimbawa may nadapa, wala kang ginawa. Pinili mo ngayon yung kadiliman, kahit wala kang ginawa. Dahil yung tamang dapat gawin ay tulungan. Pero wala tayong ginawa. So not making a choice is already a choice. Already a choice. Of course, ngayong araw, tinatawag po tayo ng ating Panginoon to choose wisely and to decide wisely. Ibig kong po sabihin, piliin, sundin, isabuhay, at ituro ang mga kautusan ng Diyos. Bakit kaya? Well, alam po ninyo, ang ating Panginoon ay isang matuwid na Panginoon. He is a God of order. Balikan po natin yung kwento ng Genesis, di ba? Nung nilikha niya ang mundo. Araw, kadiliman, mga tanim. And He saw that it was beautiful. He is a God of order. Tapos nagbigay siya ng instruction, alagaan niyo ito, palaguin. He is a God of order. Nang ibig pong sabihin, pag mayroong kautusan, commandments, itong mga commandments na ito, na gustong-gusto ng Diyos maging maayos ang ating buhay. At ang maayos na buhay ay may disiplina. Hindi wala lang. Naalala ko one time, may nagtanong sa aking kaibigan, Father, bakit hindi po pwede ang kasal namin sa beach? Well, sabi ko sa kanya, there is a proper place sa bawat ganap. Pag naliligo ka sa CR, huwag kang maliligo sa dining room. Di ba? There is a proper place sa bawat ganap. And I believe the church instills discipline. Sabi ko, paano pag pinayagan yung church wedding? What's next? Nude beach wedding. Diba? Nude beach wedding na ba ang susunod? Kasi pinayagan na yung beach wedding, diba? Anong susunod? Nude beach wedding. Mayroong tamang lugar ang bawat ganap sa buhay natin. Disiplina. Ang simbahan instills discipline in us. Parang magulang na ang mga anak ay dinidisiplina. Itong mga sakristan, dinidisiplina namin, di ba? Uy, yung kuko mo, marumi.
O yung buhok mo, magpagupit ka. That's discipline. We put order. And order is beauty. Yun nga lang, mayroong matigas ang ulo iba, di ba? Pero that's normal, may mga ganon. At pag may mga ganon, kailangan ng reminders ang tawag dyan. Reminders. Sa ating gospel, inyong narinig, sabi ni Jesus, yung kautusan, huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, makipag-ayos ka sa kaaway mo. Ito'y disiplina. Disiplina. Tayo'y tinatawag na magkaroon ng disiplina. Just imagine kung wala tayong disiplina sa pananalita. Ako, mahirap yun, di ba? Walang disiplina sa pananalita. Yung hindi ikaw ang tinanong, pero ikaw yung sumagot. Di ba? Walang disiplina. At ngayong araw, makikita po natin na ang mga kautusan ng Panginoon ay talaga naman pong isang paraan ng paggabay. At ang paggabay na ito ay punong-puno ng pagmamahal. Ang pagdidisiplina po ay isang paraan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At so, my dear brothers and sisters, ngayong araw, tayo po'y tinatawag na sundin ang mga kautusan ng Diyos, isabuhay, at ituro. At ituro. Nang sa ganon, makapamuhay tayo at ating kapwa-tao ng maayos. Remember, sabi ng Salmo, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pag naisabuhay po natin ito, true enough, mapalad tayo sa mata ng Diyos.